Magandang araw mga lods, mga kaibigan. Welcome to my vlog. So another vlog na naman ito. So yung ating vlog about kung papaano po tayo mag-rehistro ng ating motor. So ituturo po sa inyo yung proseso. So una-una, dadalhin po yung ating motor doon sa emission test, smoke test, para po makuhaan ng smoke kung ito ay pasado ba o hindi. So ganun po ang unang procedure. So ngayon nakuha po natin kaagad yung mga dokumento. Ibig sabihin nakapasa po yung ating motor sa smoke test. So yung binayaran ko po doon sa uh, smoke, kasama na po yung insurance. So nagbayad po ako ng 1,100. So kasama na po yun na full package na po yun. So wala ka ng problemahin doon kasi mayroon naman po mga emission center na mayroon din silang insurance. So full package, babayad ka ng 1,100. So ngayon, yung ating gagawin, pupunta na naman to doon sa LTO. Malapit lang po mga kalods yung LTO dito sa emission center, smoke center. So dadalhin na po yung ating ito po yung stronghold na insurance. Kalaki po yung ating resulta ng ating smoke test. So yun po ang ating dadalhin, papakita po natin dito sa LTO. Tapos ito makita natin mga loads, kaibigan, marami ring nag-aantay, nakapila. Ganun talaga ang kalakaran dito araw-araw. Ang mga kaibigan natin na malalayo pupunta dito sa LTO Calbayog. So ngayon, yung aking form papakita po natin sa guard. Siya po kasi ang ano po ang gagawin natin. So magtanong, wag rin po tayo mahiya magtanong sa guard. Kung medyo alanganin tayo ating gagawin, so magtanong tayo sa guard kasi yung guard nagtuturo rin po yan kung ano pong anong step, saan po tayo pupunta, ano ang gagawin na natin. So ngayon, binigyan po tayo ng form para mag-fill up. Mag-fill up po tayo ng form. Personal information lang naman yung pipilapan doon. Yung information ng side ng ano mo, ng motor mo. So doon. So ito binigyan ako ng form. Kailangan kong sagutan yung nasabi ko, yung nakalagay dito ng form, yung mga personal details mo lang na ilalagay mo. Tapos yung pangalan mo, address, tapos yung nga nagtanong nga tayo dito sa guard yung series, nandun pala yan nakikita sa likod sa yung CR, yung series. Buti na lang yung guard di rin alam. Ito mayroong isang aplikante rin ng license siguro yung kinukuha niya, at so tinuruan tayo. Nandun pala guys, mga lods, naka-indicate yung series number. Yun ang lalagay mo, yung series number. Mayroong mga ibang information dyan na hindi na kailangan, no need na, pero yung mga importante talaga kailangan na sulatan yan para hindi na magbabalik-balik yung papel mo. Once na sinubmit mo dun sa loob, pwede rin naman na ipakita mo muna sa guard kung tama na ba yung pinaglalagay mo dyan, yung mga formation, kung sakto ba before isubmit dun sa loob para yung papel mo tuloy-tuloy, tuloy-tuloy yung process ng papel mo. Kasi mahirap naman kasi na di mo pina-check sa guard, dinaretso mo lang ang submit, tapos pagdating mo sa loob, siyempre papatungan rin ng ibang ano yun, ng ibang form. Pag check, nag-antay ka, tapos pag check nung officers, nung time na pang sampo ka, sabihin natin, mali pala yung mga form mo, o di kaya hindi mo nasulatan yung mga ibang detalye. So abala, kailangan before mo ipasa doon sa loob, kailangan complete details na, para yun nga sasabi ko yung technique. Huwag mahiya tayo sa guard magtanong ang kung mayroon tayong hindi natin na
masyadong naintindihan. So ano naman yan mga guard, mababait naman yan. Para yung sa atin lang, yung smooth yung ating pagpaproseso ng papel. Kasi gawa nga makita nga natin sobrang daming mga tao na naghihintay dyan. Tapos yung papel mo, hindi mo naman chinik, pinasa mo dun sa loob. Ah, nung time na tatawagin yung papel mo, kasi pinatungan kasi yun ng iba. Kasi hindi naman ikaw lang, di ba? Nakita ng officers doon na mayroong kulang, di ano na naman, panibago na namang abala. So, yun, yung inaano ko lang dito, kailangan i-check natin yung ating papel, patulong tayo sa guard kung ano ang mga dapat pasagutan, lalo pa kung hindi natin naiintindihan. Huwag tayong mahiya magtanong. So ngayon, ando na yung papel ko mga loads, mga kaungo puno. So, mag-aantay na lang tayo na tawagin kasi ang next procedure nito, yung motor mo mismo, titingnan yan ng officers, yung taga LTO, yung empleyado ng LTO para dun sa pag-check. Check yung andar, check yung busina, tsaka yung mga lightings yan. Yun, kasama yan dun sa check ng officers ng LTO. Kaya kailangan talaga yung motor mo personal talaga, hindi pwede mag-register tayo na wala yung motor. Kailangan talaga nandyan yung motor kasi i-check bukod doon sa mayroon ka ng papel na galing doon sa emission testing center. So bukod lang doon, nakapasa na nga, sinabit mo na nga yung papel mo doon dito sa loob sa opisina. Mayroon ding mga officers ng LTO ang mag-check ng motor mo. Actual talaga yan, titingnan kung mayroong mapapansin sila doon sa pag-check. Kung for example, kulang ng side mirror, isang ano rin yan, question din yan. Example, di gumagana yung ano mo, mga lightings, headlight, or signal light, left and right. So yun, mga ganong cases. So kailangan ang technique dyan, before mo i-restro ng motor mo, kailangan palitan mo na yung ano mo, yung mga signal light, mga headlight, para hindi abala. Kasi hindi kasi yan i-restro kung kulang-kulang, walang side mirror, ganyan. So yun nga, ang advice ko dyan, kailangan na anuhan mo na kung mayroon mang sira, example may sira sa signal light, so ipagawa mo muna bago mo rehistro, kasi para smooth yung transaction, smooth yung paglalakad mo ng mga papel. Kaya yun nga guys, sinundan na natin si sir, kaya kasi pupuntahan yung ating motor, titingnan niya ng personal. Dito po nakaparking sa likod yung aking motor. Tapos yung titingnan, sabi ko yung motor mo papaandarin. Yan ito si sir, papaandarin yung motor. Tapos titingnan yung mga ilaw, yun sabi ko. Titingnan yung ilaw kasi mayroon yung checklist yung dala may checklist yan. Tingnan yung signal light. Yan. Yun So okay na yun lang. Naka-ready na kasi yung motor ko. Naka-andar na. Tapos naka signal light na. So okay na. So nakita niya kagad mamadali si sir. Nakita niya kagad na okay naman, wala problema. So tapos ngayon, yung papel mo ay ibabalik naman dito sa loob. For ano na yan. Yun si sir, nagkaway pa sa atin. Para dun sa pagbabayad na. Magbabayad ka na dun sa loob ng binayaran ko kasi 500 plus 569 something ganyan, kasi meron po akong penalty 210. So total na binayaran ko is 569, mga ganun
Hindi talaga. Ayun na, ito yung binigay ko. Diyan, tutubusin mo dyan. Oo, ayun, nagtinda ako. Bayad na ako. 8,070. 5,000? 70. Kung walang warning device tsaka yung walang tools. Pag wala ka pang tools, tapos walang warning device, Anad. baka malaki-laki pa ito. Ayun, ano lang ang wala nun. Warning device kung wala nun. Pero tools meron. Kasi in case na masira ka, kailangan meron ka warning device. Ilalagay sa kalsada yan, sa unahan eh. Oo, kung nasisiraan ka. Yung pala mahigpit ng pala, no? Noong una, di naman gano'ng higpit yan. Eh, dapat yung amo mo ang pinaano mo. Hindi niya nagbigay sa akin. Dapat ang amo mo pina-shoulder mo yan. Oo, wala nga eh. Yung black na nga ako eh. Ha? Yung black na nga ako eh. Ikaw, nagmamaniho ka. Driver eh. Nagmamaniho ka lang eh. Kaya nga, nagdadrive ako eh. Walang warning device. Kasalanan mo ba yun eh? Hindi naman ikaw yung may-ari ng... Dapat na, sagot talaga ng sagot ng may-ari. Hindi Oo. naman bigay. Responsibilidad yan ng may-ari. Lagyan ng warning device. mga tools. Sinachat Saan ko. ba biyahe mo? Saan biyahe mo? Dito lang, dun sa Manila. Nakuha na po natin ang bilis po ng pag-restore. Pag wala pong problema yung ating mga dokumento, ating motor, so walang problema, mabilis po tayo makapag. Salamat po sa Kalbayog LTO. Hanggang dito na lang guys. Naway meron kayong napulot na tips. Salamat.